Basura. Iyan ang turing nila sa akin sa loob ng dambuhalang kumpanyang ito, habang ang bawat putil ng pawis ko ay pilit nilang dinudungisan ng maling paratang. Akala ni Cassandra ay habambuhay akong luluhod sa harap ng kanyang ginto. Pero sa pagdating ng huling pagtutuos, ang basahang itinapon niyo ang siyang lulunod sa inyong kasakiman. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang dukhang naglilingkod o ang reynang nanloloko? Huwag mo nang ituloy ang pag-akyat sa entablado, Mena. Kahit anong gawin mong paglilinis, hinding-hindi mo mabubura ang amoy ng basura sa iyong pagkatao. Ang isang basahan, mananatiling basahan kahit itabi mo pa sa ginto. Matalim at puno ng pandidiri ang boses ni Cassandra habang nakatayo siya sa gitna ng VIP lounge. Kasunod nito ay ang marahas na pagkumpas ng kanyang kamay, dahilan upang tumalsik ang mainit na kape mula sa hawak niyang tasa ng diretso sa dibdib ni Mena. Naramdaman ni Mena ang biglaang hapdi ng mainit na likido na nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi nang makita niyang dahan-dahang dumiitim ang suot niyang puting blusa, ang kaisa-isang maayos na damit na 3 oras niyang nilabhan at pinaplan sa kagabi para lamang magmukhang disente sa Employee Recognition Night ng Alvarado Holdings. Nakatayo si Mena sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay naninigas sa gilid ng kanyang palda, habang ang tray ng mga inumin ay nanginginig sa kanyang hawak. Kaninang madaling araw pa siya gising, tiniis ang lamig ng tubig sa gripo at ang hapdi ng bawat kuskos sa sahig ng kumpanya. Lahat ay ginawa niya ng may ngiti dahil ang pangakong scholarship para sa kanyang kapatid ay abot kamay na sana. Inisip niya ang mukha ng kanyang ama na si Marcelo, ang pagmamalaki sa mga mata nito kapag nalamang ang kanyang anak na tagahugas ay tatanggap ng parangal. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng kanyang pangarap ay mabilis na nilamon ng nakakasulasok na amoy ng mapanghusgang mga mata ni Cassandra. Naramdaman ni Mena ang mabilis na panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba may dambuhalang semento na nakabara rito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang, maingay at puno ng takot. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niya itong pinigil. Hindi niya gustong makita ng mga taong ito ang kanyang pagkawasak. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal sa harap ni Anton na nakatayo lamang sa sulok, suot ang kanyang marungis na uniforme ng delivery guy at nananatiling tahimik. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Linisin mo ang dumi mo at lumayas ka na. Ang bulyaw ni Rico, ang operations manager, habang marahas na hinahablot ang bag ni Mena mula sa locker. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinuhos ni Rico ang lahat ng gamit ni Mena sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga barya at isang maliit na sobre ay tila bahudyat ng tuluyang pagguho ng mundo ng dalaga. Mula sa loob ng bag, gumulong ang isang makapal na balumbon ng pera, ang perang pondo para sa scholarship na sadyang itinanim doon upang siya ay madiin. Naramdaman ni Mena ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bay ay tuluyan ng sumara. Kinaladkad siya ng mga security guard palabas ng bulwagan sa gitna ng malakas na ulan, habang ang mga tawa ni Cassandra at Rico ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig gaya ng isang sumpa. Nanatili siyang nakaluhod sa basang semento sa labas ng gate. Bitbit ang kanyang wasak na bag at ang kanyang nadungisang dangal. Sa gitna ng kadiliman, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa.
Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag mula sa ospital. Miss Alvarado, kailangan niyo pong makarating dito sa lalong madaling panahon. Inatake ang tatay niyo at kailangan ng deposito para sa operasyon ngayon din. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Mena at tumama sa putikan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng unos, basang-basa, mag-isa, at tuluyan ng pinagkaitan ng katarungan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaaling-awngaw, isang tanong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Sapat ba ang pagiging tapat sa isang mundong tanging ang kapal ng pitaka ang sukatan ng katotohanan? At kailan kaya darating ang araw na ang basahang itinapon nyo ay magiging batas na lulunod sa inyong lahat? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay galing sa pighati. Ang iba ay galing sa nagngangalit na poot sa isang sistemang sadyang binuo para lunurin ang mga gaya namin. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay tila ba isang marahas na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Mena. Nakatayo siya sa tapat ng billing counter. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok at ang suot na blusa ay may mantsa pa ng kape. Isang paalala ng kahihiyang tinamo niya ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatitig sa mukha ng kahera na tila ba walang pakialam sa mundong dahan-dahang gumuho sa paanan ng dalaga. Pasensya na po, miss, pero wala pong insurance coverage ang pasyente. Ayon sa aming system, nag-resign po si Ginoong Selmo Alvarado, 2 taon na ang nakalilipas, at pinirmahan niya ang waiver na hindi na siya hihingi ng kahit anong medical assistance mula sa kumpanya. Ang malamig na pahayag ng babae habang ang tunog ng mabilis na pagtipa nito sa computer ay tila ba bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Mena. Napaatras si Mena, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa gilid ng counter upang hindi tuluyang bumigay ang kanyang mga binti. Resign? Isang malaking kasinungalingan yan. 3 dekadang nagsilbi ang tatay ko sa Alvarado Holdings. Paanong magkakaroon ng ganyang dokumento? Ang garalgal na hiyaw ni Mena na tila ba isang panaghoy sa gitna ng mataong hallway. Naalala niya ang bawat gabi na umuuwi si Mang Selo na puno ng alikabok ang katawan pero laging may dalang matamis na ngiti. Naniniwalang ang kumpanyang pinagsisilbihan niya ay ituturing siyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang katapatan ng kanyang ama ay binaliktad ng mga taong ang tanging alam ay manlinlang. Dahan-dahang lumakad si Mena patungo sa charity ward kung saan nakahiga ang kanyang ama. Ang bawat tibok ng puso niya ay sumasabay sa mahinang ugong ng kuryente mula sa mga lumang makina sa paligid. Nakita niya si Mang Selo na napapaligiran ng mga tubo. Ang mukha nito ay kasing putla ng papel, tila ba isang tuyot na dahon na anumang sandali ay tatangayin na ng hangin. Naramdaman ni Mena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Isang hapdi na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nagdurugong katarungan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na ang bay ni Cassandra at Rico ay mas malalim pa sa inasahan niya. Hindi lamang nila kinuha ang kanyang trabaho, kinuha rin nila ang huling hininga ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Habang nakalugmok sa pighati, naramdaman ni Mena ang isang marahang pagpalo sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng mga mata ni Anton. Hindi ito ang Anton na nakangisi habang nagde-deliver ng mga box. Ang anyo niya ay puno ng isang malalim na katuwiran at misteryong kailanman ay hindi nakita ni Mena sa loob ng kumpanya.
Walang salitang lumabas sa bibig ni Anton. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniabot ang isang makapal na envelope na kulay itim. Huwag mong hayaang makita nila ang iyong pagsuko, Mena. Gamitin mo ito upang gamutin ang sugat ng tatay mo at ang natitira, gamitin mo para sa ating paghihiganti. Ang mahinang bulong ni Anton na tila ba isang banal na himig sa gitna ng kadiliman. Nanginginig ang mga daliri ni Mena habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito ay hindi lamang pera ang nakita niya, kundi isang orihinal na kopya ng payroll ni Mangcelo na may lagda ni Rico. Isang dokumentong magpapatunay na ang sinasabi nilang resignation ay isang malaking palsipikasyon. Ang kislap ng katarungan sa mga mata ni Mena ay tila ba naging isang nagniningning na sulo. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, napansin niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng entrance ng ospital. Bumaba ang dalawang lalaking nakauniforme ng kumpanya, may bitbit na mga dokumento, at tila ba may masama silang balak na kailanman ay hindi pa natatapos. Sapat ba ang mga piraso ng papel na hawak ni Mena upang iligtas ang buhay ng kanyang ama mula sa mga aninong nagnanais na ubusin sila? O ang pagdating ng mga tauhan ni Cassandra ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon niya upang makabangon mula sa putikan? Ang isang marahas na haplos ng tadhana ay mas masakit pa sa anumang latay, lalo na kung ang kamay na humahawak sa iyo ay ang kaisa-isang kamay na nagpapadama ng kaligtasan sa gitna ng panganib. Sa loob ng madilim na hallway ng ospital, naramdaman ni Mena ang biglang paghigpit ng hawak ni Anton sa kanyang braso. Mabilis silang nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng kabilang ward nang dumaan ang mga tauhan ni Rico. Ang tunog ng kanilang matitigas na yabag sa tiles ay tila ba hudyat ng kamatayan. Ang bango ng sabon ni Anton na nanunuot sa bawat hininga ni Mena ay tila ba naging isang mainit na kumot sa nanginginig niyang katawan. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay sapat na upang marinig nila ang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Isang ritmo ng kaba at isang lihim na koneksyong kailanman ay hindi naramdaman ni Mena sa loob ng kumpanya. Nang makasigurong ligtas na ang paligid, tumungo sila sa isang liblib na sulok ng cafeteria. Ang tunog ng pagpihit ng tasa sa porselana at ang mahinang ugong ng lumang bentilador ang tanging naririnig. Mena, hindi ka pwedeng bumalik sa dati. Ang bahay ni Cassandra ay hindi lang para sa trabaho mo, kundi para tuluyang burahin ang boses ng mga gaya ni Mangcelo. Ang mahinahong babala ni Anton, ang boses niya ay puno ng isang autoridad na kailanman ay hindi nababagay sa isang delivery guy. Inalok niya ang dalaga na maging katuwang sa paghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga dokumentong sadyang itinatapon ng kumpanya upang magmukhang basura ang bawat pagkakamali ng mga nasa itaas. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinapakinggan si Anton. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya isang basahan na pwedeng itapon. Mayroon siyang halaga at ang katapatan niya ang siyang magiging mitya ng pagbagsak ng mga mapang-api. Bakit mo ito ginagawa, Anton? Anong makukuha mo sa pakikipagtulungan sa isang tagahugas na gaya ko? Tanong ni Mena, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katapatan. Ngunit isang matamis at misteryong ngiti lamang ang naging sagot ng binate bago nito dahan-dahang ayusin ang ilang hibla ng buhok ni Mena na nakatakip sa kanyang mga mata. Isang haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong pagkatao ng dalaga. Pagsapit ng gabi,
habang binabagtas ni Mena ang madilim na daan pauwi sa kanilang barong-barong, napatigil siya sa gilid ng isang itim na sasakyang nakaparada. Ang tunog ng isang boses na kailanman ay hindi niya makakalimutan ay umalingaw-ngaw mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Si Cassandra. Siguraduhin mong bukas na bukas din ay magsisimula na ang demolisyon sa tondo. Ayaw kong may makitang bakas ng mga pamilyang iyan sa lupang pag-aari ng mga Alvarado, ang malamig at nakakalason na utos ng ginang sa kabilang linya ng telepono. Naramdaman ni Mena ang biglang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kasakiman ng pamilya Alvarado ay tila ba nagnanais ubusin pati ang huling silungan ng kanyang naghihingalong ama. Nang marating ni Mena ang kanilang pintuan, sinalubong siya ng isang nakakarinding katahimikan. Isang puting sobre ang nakita niyang nakasingit sa siwang ng kahoy. Ang tunog ng pagpunit niya sa papel ay tila ba tunog ng kanyang sariling puso na muling pinupunit ng pagkakataon. Ang nakasulat doon ay maikli lamang ngunit sapat na upang patigilin ang daloy ng kanyang dugo. Final Notice of Eviction. Simgimigi sa memum. Sa ilalim ng banta ng pagkawala ng lahat, isang matigas na determinasyon ang nabuo sa isipan ni Mena. Ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng kumpanya. Ito ay katarungan na para sa bawat butil ng pawis na ibinuhos nila sa lupang pilit na nagnanakaw sa kanilang kinabukasan. Sapat ba ang isang basahang gaya ni Mena upang labanan ang dambuhalang imperyo ng mga Alvarado? O ang bay na inilatag ni Cassandra ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pangarap ni Marcelo? Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa cellphone ni Mena mula sa isang hindi kilalang numero ay tila ba hudyat na ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay narito na upang tuluyang magpasabog sa katahimikan. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Mena. Dapat ka pang magpasalamat dahil sa kabila ng pagnanakaw mo, binigyan pa kita ng pagkakataong linisin ang iyong pangalan. Ang bawat dumi na kuskusin mo sa banyong ito ay katumbas ng bawat sentimong kinuha mo sa scholarship fund ng kumpanya. Ang boses ni Cassandra ay tila isang malamig na haplos ng bakal na nanunuot sa buto ni Mena habang nakatayo ang dalaga sa gitna ng malawak na palikuran ng Alvarado Holdings. Umaga pa lamang, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila ba katumbas na ng isang buong araw na pagtatrabaho. Hawak niya ang isang balde ng tubig at ang magaspang na brush, habang sa labas ay naririnig niya ang mga yabag ng mga empleyadong dati ay tinatawag siyang kasamahan. Ngunit ngayon ay tanging pandidiri na lamang ang ipinupukol sa kanya. Ang bay ng utang na loob ay dahan-dahan ng sumasakal sa kanyang leeg. Pinalabas ni Cassandra na isang pabor ang pagbabalik ni Mena bilang tagalinis ng walang bayad upang hindi na ituloy ang kaso laban sa kanya. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may kasamang pait ng kahihiyan. Ang bango ng mamahaling sabon sa loob ng banyo ay tila nanunuya sa amoy ng uling at pawis na kumapit na sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin, isang babaeng morena na may matatag na balikat ngunit may mga matang punong-puno ng pighati. Inisip niya si Marcelo na nasa ospital pa rin at ang banta ng demolisyon sa kanilang bahay. Walang nagawa ang dalaga kundi ang lumuhod at simulang kuskusin ang sahig. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay isang panunumpa na ang bawat patak ng kanyang pawis ay magsisilbing pintura para sa kanyang huling obra ng katarungan. Sa gitna ng kanyang paglilinis,
Pumasok ang isang grupo ng mga babaeng empleyado mula sa HR department. Ang tunog ng kanilang tawanan at ang marahang pagtalsik ng tubig habang naghuhugas sila ng kamay ay tila ba musikang nagpapadama kay Mena ng kanyang pagiging estranghero. Dati tagahugas lang sa warehouse, ngayon tagalinis na ng inidoro. Bagay na bagay sa kanya ang posisyon niya, di ba? Ang pabulong na parinig ng isa na sadyang nilakasan upang marinig ni Mena. Nanatiling nakayuko ang dalaga, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit sa gitna ng panlalait, naramdaman niya ang isang marahang pagdampi ng isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang janitress na si Aling Nelia na dahan-dahang iniabot sa kanya ang isang kapirasong tinapay. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso, Mena. Ang pinakamalinis na kamay ay ang kamay na marunong magtiis para sa pamilya. Ang mahinang pangaral ni Aling Nelia na tila ba naging isang mainit na kumot sa nanlalamig na kalooban ni Mena. Ang sandaling iyon ang naging golden moment ni Mena, ang pagkakataong naramdaman niyang sa kabila ng karangyaan ng Alvarado Holdings, ang tunay na kislap ng kabutihan ay matatagpuan sa mga taong gaya niyang nasa pinakaibaba. Pagsapit ng tanghalian, nang masigurong wala ng tao sa opisina ni Cassandra, dahan-dahang pumasok si Mena bitbit ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Ang amoy ng sandalwood at ang malamig na hangin galing sa aircon ay tila ba naghahanda sa kanya sa isang madilim na revelasyon. Habang nagpupunas siya ng dambuhalang lamesa, napansin niya ang isang bank statement na nakabukas sa ibabaw ng folder. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila ba sumasabay sa bawat titik na kanyang nababasa. Nakita niya ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang perang sadyang kinuha mula sa Workers' Welfare Fund patungo sa isang pribadong account na may pangalang hindi niya inaasahan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Mena ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang kislap ng screen sa madilim na opisina ay tila ba naging isang munting sulo ng pag-asa. Maingat niyang itinuon ang camera sa dokumento. Ang bawat kumpas ng kanyang daliri ay puno ng takot, ngunit may matatag na layunin. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagkuha ng larawan, ang tunog ng marahas na pagpihit ng pintuan ay bumasag sa katahimikan ng silid. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Rico, ang operations manager, na may suot na matikas na suit ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila ba naging amoy ng isang paparating na trahedya. Naramdaman ni Mena ang biglang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang magtagpo ang kanilang mga paningin habang ang cellphone niya ay maliwanag pa ring nakatapat sa bank statement ni Cassandra. Anong ginagawa mo sa gamit ni Ma'am Cassandra? Hindi ba't sapat na ang ninakaw mo nung recognition night at balak mo pang ulitin ngayon? Ang malamig na bulyaw ni Rico habang dahan-dahan itong lumalapit. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila ba bawat pako na nagpapatahimik sa huling pagkakataon ni Mena. Sapat ba ang isang mabilis na larawan upang ilantad ang lihim ng mga mapang-api o ang pagkakahuli kay Mena sa mga sandaling ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap na itinayo niya sa gitna ng dumi ng kumpanya? Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Rico ay ang tanging naririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng boardroom. Tila ba bibilang na lang ng bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak.
Akin na ang teleponong iyan. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Isang utos ko lang sa mga security ay mabubulok ka sa kulungan bago mo pa maipakita ang kahit anong kuha mo. Ang boses ni Rico ay tila isang marahas na dagundong na nagpayanig sa bawat hibla ng pagkatao ni Mena. Dambuhala ang anyo ng lalaki habang mabilis itong humahakbang patungo sa kinalalagyan ng dalaga. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Halos hindi na niya mahawakan ang kanyang cellphone. Ang kislap ng galit sa mga mata ni Rico ay tila ba isang apoy na nagnanais tumupok sa huling pag-asa ng dalaga. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man maabot ni Rico ang kanyang kamay, maingat na ibinagsak ni Mena ang telepono sa loob ng kanyang balde na punong-puno ng maruming tubig at bula ng sabon. Naramdaman ni Mena ang paninigas ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa lumulubog na gadget. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. "Sir, wala po akong kinukuha. Naglilinis lang po ako ng lamesa nang matabig ko ang inyong mga gamit." Ang pabulong na pagsisinungaling ni Mena, ang boses niya ay nanginginig sa takot para sa buhay ni Marcelo na nakasalalay sa kanyang trabaho. Lumapit si Rico at marahas na hinablot ang braso ni Mena. Ang hapdi ng pagkakasakal ng mga daliri nito sa kanyang balat ay tila ba paalala na sa loob ng kumpanyang ito, siya ay walang boses at walang kapangyarihan. "Huwag mo akong gagawing tanga. Nakita kitang may tinitingnan sa bank statement ni Ma'am Cassandra." Ang bulyaw ni Rico, habang ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng dalaga. Ngunit bago pa man magpatuloy ang matinding paghaharap, narinig nila ang tunog ng pagpihit ng pintuan mula sa kabilang panig. Isang boses ng nakatataas na opisyal ang umaling-awngaw sa pasilyo, tinatawag si Rico para sa isang biglaang meeting. Walang nagawa ang operations manager kundi ang bitawan ang braso ni Mena nang may kasamang matalim na sulyap ng babala. "Hindi pa tayo tapos, Mena. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok na ito bago ka umalis o asahan mong wala ka nang babalikang bahay bukas." Nang muling bumalik ang katahimikan sa opisina, dahan-dahang napaupo si Mena sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababadya ng panganib. Mabilis niyang kinuha ang basang telepono mula sa balde, pilit na pinatutuyo ito sa kanyang tuyong apron. Umaasang hindi nasira ang ebidensyang kailanman ay hindi na niya muling makukuha. Naramdaman niya ang isang matinding pighati. Ang laban na kanyang sinimulan ay tila ba isang madilim na lagusan na walang katiyakan kung may liwanag sa dulo. Pagsapit ng malalim na gabi, sa gitna ng kanyang CA gabi, night shift, nagtungo si Mena sa storage area kung saan inilalagay ang mga basurang papel mula sa executive offices. Ang amoy ng alikabok at lumang tinta ay nanunuot sa bawat hininga niya. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halongkatin ang mga sako ng shredded files. Ang tunog ng pagkaluskos ng mga pira-pirasong papel ay tila ba musikang nagbibigay buhay sa kanyang layunin. Ang bawat hapdi ng kanyang mga daliri mula sa matatalim na gilid ng papel ay hindi niya inalintana. Nakita niya ang mga bahagi ng records ng Workers' Welfare Fund, ang pondong sadyang kinuha para sa mga anak ng manggagawa na ngayon ay dahan-dahan ng nagkakapira-piraso gaya ng kanyang mga pangarap. Habang maingat na namumulot si Mena ng mga piraso ng katotohanan,
Naramdaman niya ang isang kakaibang panlalamig sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahang paghakbang sa madilim na hallway ay lumikha ng isang ritmo ng panganib na nagpabilis sa kanyang dugo. Napatigil siya sa paghinga, pilit na pinapakiramdaman ang bawat galaw sa paligid. Bago pa man siya makalingon, isang matigas at malaking kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran, tila ba isang aninong sadyang naghihintay sa kanyang pagkakamali. Naramdaman ni Mena ang paghinto ng pag-ikot ng mundo, habang ang kislap ng flashlight ay dahan-dahang nawawala sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bayba ng mga Alvarado ay tuluyan ng sumara sa kanya sa gitna ng kadiliman, o ang kamay na humahawak sa kanya ngayon ay ang kaisa-isang hininga ng katarungan na kailanman ay hindi niya inaasahan? Akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na ito, Anton? O baka naman sadyang bahagi ka lang ng palabas ni na Cassandra para siguraduhing wala na akong matitirang lakas na lumaban? Ang boses ni Mena ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na sa tindi ng pighati. Nakatayo siya sa gitna ng madilim at maalikabok na warehouse. Ang kaisa-isang flashlight na hawak niya ay nalaglag sa sahig nang maramdaman niya ang pagkakahawak ni Anton sa kanyang balikat. Ang kislap ng liwanag sa semento ay tumatama sa mukha ni Anton. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila ba naging isang nakakatakot na maskara ng pagkakanulo. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng katotohanang pilit niyang tinatakasan kanina pa habang naglilinis sa opisina. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ipinatawag siya ni Cassandra sa isang liblib na sulok ng kumpanya. Doon, ipinakita sa kanya ang isang video mula sa surveillance camera. Isang kuha kung saan makikitang masayang nag-uusap sina Anton at Cassandra sa loob ng isang mamahaling sasakyan. Huwag kang maging tanga, Mena. Si Anton ay tauhan ko. Pinagmasdan ka lang niya para malaman namin kung anong ebidensya ang hawak mo. Ang bulyaw ng matanda na tila ba isang lason na nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ng dalaga. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa isipan ni Mena, nilulunod ang bawat alaala ng kanilang pagsasama sa ilalim ng ulan. Mena, makinig ka muna. Hindi iyon ang totoo. Ipinapaliwanag ko sa iyo, sadyang ginamit lang iyon ni Cassandra para pag-awayin tayo. Ang pagsusumamo ni Anton, ang boses niya ay puno ng katapatan, ngunit para kay Mena, ito ay tila ba isang mahusay na pag-arte sa isang entablado. Humakbang si Anton palapit, sinusubukang abutin ang nanginginig na kamay ni Mena, ngunit mabilis na umatras ang dalaga. Ang bawat hakbang pabalik ni Mena ay tila ba paglayo sa huling pag-asang kanyang pinanghahawakan. Naramdaman ni Mena ang biglang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag pumatak ang luha. Ang pighati sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang semento na dahan-dahan siyang ibinabaon sa lupa. Lumayo ka sa akin, Anton. Huwag mo nang gamitin ang pakunwari mong malasakit para saktan ako muli. Mas matindi pa ang sakit ng malaman kong ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko ay ang siyang mismong humuhukay ng aking libingan, madiin na sabi ni Mena. Ang bawat salita niya ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kanilang pagkakaibigan. Mabilis na tumakbo si Mena palabas ng warehouse. Hindi inalintana ang dilim at ang mga nakaharang na kagamitan. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang paghampas ng kanyang mga sapatos sa semento ay ang tanging naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi.
Paglabas niya sa tapat ng dambuhalang gate ng kumpanya, sinalubong siya ng marahas na buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa kanyang balat, isang paalala na sa gabing ito, wala siyang ibang kasama kundi ang sarili niyang pighati. Hinabol siya ni Anton sa gitna ng kalsada, basang-basa rin at ang anyo ay punong-puno ng pagsisisi. Mena, pakiusap. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi kita kayang traidorin. Ang hiyaw ni Anton na halos malunod ng ingay ng ulan. Ngunit nang dahan-dahang humarap si Mena, isang marahas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang sampal ni Mena kay Anton ay tila ba isang hudyat ng tuluyang pagputol ng kanilang ugnayan. Ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Mena ay humalo sa kanyang mga luha ng pagkakanulo, habang si Anton ay nanatiling nakatayo. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng sakit ng hindi paniniwala. Sapat ba ang isang video upang wasakin ang pundasyon ng isang pusong tapat? O ang pagkakamaling ito ni Mena ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon niya upang mahanap ang tunay na katarungan sa piling ng lalaking sadyang minaliit niya? Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng isang sasakyan mula sa malayo ay tila ba isang babala na ang mga anino ni na Cassandra ay dahan-dahan ng kumukumpas upang tuluyan silang ubusin sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hininga ni Mang Selo ay tila ba isang marahas na pakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng malamig na charity ward. Nakaupo si Mena sa tabi ng kama, ang kanyang mga kamay na may mga sugat pa mula sa paglilinis ay mahigpit na nakahawak sa kulubot at nanginginig na palad ng kanyang ama. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ritmo ng heart monitor ay tila nagsisilbing orasan na bibilang sa bawat segundong natitira bago ang huling pagtutuos. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pait ng pagkakanulo ni Anton ay nananatiling nagnanaknak sa kanyang puso, gaya ng isang sariwang sugat na ayaw maghilom. Dahan-dahang iminulat ni Mang Selo ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo ngunit punong-puno ng katuwiran. Mena, anak, ang garalgal na bulong ng matanda na tila ba isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Inalalayan siya ni Mena upang uminom ng kaunting tubig. Ang bawat pagkilos ng dalaga ay puno ng lambing at pagsasakripisyo. Huwag po kayong magsalita, tay. Magpahinga lang po kayo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Mena habang pinupunasan ang pawis sa noo ng ama gamit ang kanyang lumang panyo. Ngunit marahas na hinawakan ni Mangselo ang braso ni Mena, ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang lihim na kailanman ay hindi na niya kayang dalhin sa hukay. Makinig ka. Ang pamilya Alvarado, hindi sila ang inaakala mo. Noong ako ay driver pa ni Don Rafael, nakita ko kung paano sadyang itago ni Cassandra ang tunay na anak ng Don upang makuha ang yaman. Ang bulyaw ng katotohanan mula sa labi ni Selo ay tila ba isang marahas na kidlat na sumunog sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Mena. Namanhid ang buong pagkatao ng dalaga nang mapagtantong ang bay na kinasadlakan nila ay bahagi ng isang mas madilim na kasaysayan. Ang bawat salita ni Mang Selo ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kasinungalingang bumabalot sa kumpanya. Ikinuwento nito kung paano ipinatalsik ang mga tapat na tauhan upang mapagtakpan ang krimen ni Cassandra 30 taon na ang nakalilipas. Ang tunay na tagapagmana, mayroon siyang tanda.
isang bakas ng paa ng leon sa kanyang dibdib. Siya ang magliligtas sa atin, Mena. Hanapin mo siya. Ang huling pakiusap ng matanda bago ito muling bawian ng lakas at dahan-dahang pumikit ang mga mata dahil sa matinding pagod. Naramdaman ni Mena ang paghinto ng pag-ikot kwa mundo habang nakatitig sa kanyang ama. Ang bawat latay ng pighati na dinanas nila ay naging malinaw na sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naalala niya ang isang gabi sa warehouse nang hindi sinasadyang mahawi ang kwelyo ni Anton habang ito ay nagbubuhat ng mga box. Isang kislap ng isang tanda ang nakita niya noon, ngunit binaliwala niya. Isang bakas na hugis paa ng leon. Ang panunuyo ng kanyang bibig ay naging isang marahas na bara. Ang lalaking sinampal niya sa ulan, ang lalaking itinuring niyang traidor, ay ang siyang kaisa-isang hininga ng katarungang matagal nang ibinaon ni Cassandra sa dilim. Sapat ba ang isang tanda ng balat upang burahin ang bawat maling akala sa aking puso? O ang pagkakatuklas kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang kapatawaran ni Anton? Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa kanyang cellphone mula sa security team ni Cassandra ay tila bahudyat na ang mga anino ay narito na upang tuluyan silang patahimikin bago pa man lumabas ang katotohanan. Hindi niyo pwedeng kunin ang tatay ko. Wala kayong karapatan. Ang hiyaw ni Mena habang mahigpit niyang niyayakap ang nanghihinang katawan ni Mang Selo sa gitna ng nagkakagulong charity ward. Ang tunog ng marahas na paghatak ng mga lalaki sa IV stand ay lumikha ng isang nakakarinding kalansing sa marmol na sahig. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng takot. Ang bay ni Cassandra ay wala nang pinipiling oras at lugar. Kahit ang huling hininga ng kanyang ama ay nais pa nitong angkinin upang masiguradong mananatiling nakabaon ang katotohanan. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ng mga tauhan ni Rico ang kama ni Mang Selo, isang matikas na anyo ang humarang sa pintuan. Ang tunog ng marahang paghakbang ng sapatos ni Anton ay nagpatahimik sa buong silid. Wala na ang marungis na uniforme ng delivery guy. Bagamat suot pa rin ang kanyang lumang jacket, ang anyo niya ngayon ay puno ng isang kapangyarihang tila ba sapat na upang payukuin ang buong kumpanya. Tumingin si Anton sa mga tauhan ni Rico nang may isang matigas at malamig na titig. Sapat na upang mapabitaw ang mga ito sa kama. Bitawan niyo siya. Kung ayaw ninyong sa loob ng rehas kayo magpalipas ng gabi sa salang kidnapping, ang malamig na tinig ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong ward gaya ng isang banal na utos. Naramdaman ni Mena ang biglang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya rito ang isang matinding pagsisisi at pangako. Isang pangakong hinding-hindi na muli siyang iiwang mag-isa sa gitna ng unos. Mena, patawad. Tapos na ang pagtatago ko. Oras na para singilin ang bawat patak ng luha mo, ang pabulong na pagsusumamo ni Anton habang dahan-dahang hinahaplos ang nanginginig na kamay ng dalaga. Lumipas ang ilang oras at ang buong kumpanya ng Alvarado Holdings ay nababalot ng bango ng mamahaling sampagita at nagniningning na mga dekorasyon para sa paparating na Grand Boardroom Meeting. Ito ang araw ng huling pagtutuos. Sa loob ng dambuhalang opisina ni Cassandra, abala ang ginang sa pag-aayos ng kanyang mga diamante. Hindi alam na ang bawat kislap nito ay tila bawat segundo ng orasan
na nauubusan na ng baterya. Ang tunog ng mabilis na pagtipa ni Rico sa computer upang i-delete ang mga huling bakas ng kanilang pagnanakaw ay tila ba musikang nagbabadya ng kanilang sariling pagkawasak. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Mena sa loob ng boardroom upang maglinis sa huling pagkakataon. Ang amoy ng mamahaling leather at ang malamig na hangin galing sa aircon ay nanunuot sa bawat hininga niya. Naramdaman ni Mena ang panginginig ng kanyang mga daliri habang maingat niyang idinidikit ang isang maliit na recording device sa ilalim ng dambuhalang mahogany table. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama. Para sa iyo ito, Tay, bulong niya sa sarili habang ang kislap ng katotohanan ay nagniningning sa kailaliman ng kanyang mga mata. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang binasag ng isang marahas na tunog ng pagpihit ng pintuan. Pumasok ang head of security kasama ang dalawang gwardiya, bitbit ang isang electronic scanner. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa device na hawak nito ay nagpabilis sa dugo ni Mena. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang bibig nang dahan-dahang lumapit ang scanner sa kinalalagyan ng kanyang itinagong recorder. Ang bay ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang bawat hininga ni Mena ay nakasalalay sa isang mabilis na pakikipagkarera laban sa pagkakatuklas. Isang matalim na hudyat mula sa scanner ang umalingaw-ngaw sa tahimik na boardroom, tila ba isang hiyaw ng pagkakanulo. Tumingala ang gwardiya at tinitigan ng matalim si Mena na pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sapat ba ang talino ni Anton upang isalba si Mena mula sa bitag na ito? O ang kaisa-isang alas ng katotohanan ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng kanilang pangarap na makamit ang hustisya sa harap ng dambuhalang kumpanya? Ang dumi ng semento ay madaling punasan ng basahan, pero ang dumi sa iyong pagkatao, Mena, ay habambuhay ng nakadikit sa iyong balat, gaya ng amoy ng basurang pinanggalingan mo. Ang boses ni Cassandra ay tila isang matalas na tinidor na kumakalmot sa dambuhalang lamesa ng boardroom habang nakatitig siya sa nanginginig na anyo ni Mina. Hawak ng head of security ang recorder na nahanap sa ilalim ng lamesa, isang maliit na gadget na ngayon ay tila ba naging huling pako sa kabaong ng dangal ng dalaga. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging mga perlas ng kahihiyan sa harap ng mga shareholders na dahan-dahan ng pumapasok sa bulwagan. Ang bawat sulyap ng mga taong nakasuot ng mamahaling suit ay tila mga marahas na sampal na nagpapadama sa kanya ng kanyang pagiging maliit at walang halaga. Sa kabila ng tensyon, pilit na itinuwid ni Mena ang kanyang balikat. Ang amoy ng mamahaling leather at ang malamig na hangin galing sa aircon ay nanunuot sa kanyang manipis na uniforme, ngunit mas matindi ang panunuot ng katarungang naglalayab sa kanyang puso. Maaari niyo pong sabihin ang lahat ng panlalait na gusto niyo, Ma'am Cassandra. Pero hindi niyo kayang burahin ang katotohanang nakatago sa likod ng bawat peking dokumentong pinirmahan niyo. Ang madiin na bulong ni Mena na sapat na upang marinig ng matanda. Isang matalim na tawa lamang ang naging sagot ni Cassandra bago niya hudyatan ang mga gwardiya na ilagay si Mena sa isang sulok upang magsilbing babala sa lahat ng mga empleyado. Nagsimula ang shareholders meeting. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Cassandra ay tila nanunuya sa bawat manggagawang nagtitiis sa gutom sa ibaba. Tumayo ang ginang sa harap ng podium
Suot ang kanyang pinakamalapad na ngiti na tila ba isang anghel na nagbabahagi ng biyaya. Ang Alvarado Holdings ay simbolo ng integridad. Hindi natin hahayaang sirain ito ng mga anay na nagnanakaw sa ating pondo. Ang pahayag ni Cassandra na sinundan ng malakas na pagpalakpak. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng moral na pagkabulok. Ginagamit ang pangalan ng Diyos at ng pamilya upang hoptukwa ang kanyang sariling kasakiman. Naramdaman ni Mena ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang dibdib. Ang oras ay mabilis na nauubos at wala pa rin si Anton. Ngunit sa gitna ng talumpati ni Cassandra, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa projector system, ang mahinang ugong ng kuryente na tila ba nahihirapan. Ang dambuhalang screen sa likuran ni Cassandra ay biglang kumurap, pinalitan ng maayos na presentation ng mga graph ng isang madilim at magulong imahe. Naramdaman ni Rico ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang mapagtanto niyang ang system ay hindi na sumusunod sa kanyang mga command. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga keyboard sa likod ng control booth ay tila ba musikang nagbabadya ng isang paparating na unos. Isang matalim na hudyat mula sa computer ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom, kasunod ng biglaang paglitaw ng mga bank statements sa dambuhalang screen. Doon, sa harap ng lahat ng mga may-ari ng kumpanya, nakasulat ang malawakang paglilipat ng pondo mula sa Workers' Welfare Fund patungo sa isang pribadong account sa Switzerland. Isang account na may pangalang sadyang itinago sa loob ng maraming taon. Ang bulungan ng mga shareholders ay naging isang malakas na ugong ng pagkamuhi at pagkadismaya. Naramdaman ni Cassandra ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang gumuho nang makita niya ang anyo ng isang lalaking dahan-dahang naglalakad patungo sa sentro ng bulwagan. Ang tunog ng matitigas na yabag ng sapatos sa marmol ay tila ba bawat pako na nagpapatahimik sa kapalaluan ng matanda. Wala na ang marungis na jacket. Ang nakaharap sa kanila ngayon ay isang lalaking nakasuot ng pinakamahal na suit. Ang anyo ay puno ng awtoridad na kailanman ay hindi nila mapapantayan. Sapat ba ang paglitaw ng katotohanan sa screen upang tuluyan ng wasakin ang kaharian ni Cassandra? O ang huling alas na hawak ni Rico ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni Mena upang makamit ang katarungang ipinaglaban ng kanyang ama? Ang kislap ng galit sa mga mata ni Anton ay tila ba naging isang nagniningning na sulo na nagpasilaw sa bawat kasinungalingang itinanim sa loob ng Alvarado Holdings. Hindi mo na kailangang maghanap ng magnanakaw sa kumpanyang ito, Cassandra, dahil ang tunay na kriminal ay nakatayo na sa harap ng podium, suot ang kanyang mga nakaw na diamante. Ang tinig ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom gaya ng isang banal na hatol na nagpatahimik maging sa huling bulong ng mga shareholders. Ang bawat kislap ng mga diamante sa leeg ni Cassandra ay tila biglang nawalan ng ningning nang magtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ng matanda ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya nagawang itago sa likod ng kanyang mamahaling folder. Ang lalaking dati ay tinatawag nilang basura at utusan ay nakatayo na ngayon sa gitna ng bulwagan. Ang tindig ay puno ng awtoridad na tila ba ang bawat hibla ng kanyang suit ay gawa sa katarungan. Dahan-dahang lumapit si Anton sa kinalalagyan ni Mena. Sa harap ng lahat ng mga taong minaliit ang dalaga, hinawakan ni Anton ang kamay ni Mena, ang mga kamay na may mga bakas pa ng sugat mula sa matapang na sabon at paglilinis.
Ang init ng palad ni Anton ay tila naging isang mainit na kumot sa nanginginig na kalooban ni Mena. Ang babaeng ito na tinawag ninyong magnanakaw ay ang kaisa-isang taong may sapat na dangal upang ilantad ang inyong mga baho. Ang madiin na pahayag ni Anton habang iniaangat ang kamay ni Mena na tila ba isang reyna. Isang butil ng luha ng tagumpay ang dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Mena, isang luhang humugas sa lahat ng latay ng kahihiyan. Naramdaman ni Cassandra ang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang dahan-dahang tinanggal ni Anton ang kanyang kurbata at bahagyang hinawi ang kanyang kwelyo. Doon, sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng boardroom, nakita ng lahat ang isang birthmark na hugis paa ng leon, ang tanda ng tunay na tagapagmana ng pamilya Alvarado na matagal nang inakalang nawala. Ang bay ng kasinungalingan ni Cassandra ay tuluyan ng nasunog. Ang bawat shareholder ay napatayo. Ang bulungan ay naging isang dambuhalang alon ng galit at gulat na tumama ng diretso sa mukha ni Cassandra at Rico. Ako si Rafael Alvarado Jr. At narito ako hindi lamang para bawiin ang aking pangalan, kundi para linisin ang kumpanyang dinungisan ninyo ng inyong kasakiman. Ang boses ni Anton ay tila isang dagundong na nagpayanig sa mga kristal na bintana ng boardroom. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pumasok ang mga autoridad mula sa National Bureau of Investigation, bit-bit ang mga warrant of arrest na may tatak ng katarungang hindi na mapipigilan. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila ba bawat pako na nagpapatahimik sa kapalaluan ni Rico na ngayon ay nakatungo na sa matinding hiya. Ngunit ang rurok ng rebelasyon ay hindi pa natatapos. Ang dambuhalang pintuan sa dulo ng boardroom ay muling bumukas. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng mga bisagra ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa anino, inaalalayan ng isang nurse. Naramdaman ni Cassandra ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba ang bawat bituin sa langit ay biglang naglaho nang makilala niya ang anyo ng taong nasa pintuan. Nakatayo sa dulo ng bulwagan si Don Rafael Sr. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot habang nakatitig sa babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kumpanya. Naramdaman ni Mena ang paghigpit ng hawak ni Anton sa kanyang kamay. Ang huling kumpas ng tadhana ay narito na upang tuluyang singilin ang bawat patak ng dusa. Sapat ba ang pagbabalik ng tunay na hari upang hilumin ang bawat sugat ng nakaraan? O ang pagkakatuklas na ito ay siya ring magsisilbing mitya ng isang mas marahas na paghihiganti na kailanman ay hindi inasahan ni Mena? Hindi sapat ang pagkakakulong ninyo upang punan ang bawat gabing nagpuyat ang mga anak ng manggagawang ninakawan ninyo ng kinabukasan. Ang bawat sentimong ibinulsa nyo ay may katumbas na bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Mang Selo. Ang boses ni Anton ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Nakatayo siya sa gitna ng boardroom, pinapanood ang marahas na paghila ng mga autoridad kina Cassandra at Rico. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan, isang tunog na tila ba naging musikang nagdiriwang sa tagumpay ng katarungan. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang babaeng minsang sumampal sa kanyang dangal. Ngayon, si Cassandra ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin ng pagsisisi at kahihiyan.
Sa isang sulok ng boardroom, nananatiling nakatayo si Don Rafael Sr. Dahan-dahan itong lumapit kay Mena, ang kanyang mga hakbang ay mabagal dahil sa katandaan, ngunit ang kanyang anyo ay puno ng isang dignidad na kailanman ay hindi nabili ng ginto. Inabot ng matanda ang isang maliit na locket na hawak niya kanina. Ang kislap ng lumang pilak ay tila nagpapabukas sa isang sugat ng nakaraang matagal nang natakpan. Mena, ang locket na ito. Ito ang kaisa-isang alaala ng aking kapatid na si Elena, ang babaeng itinuring ninyong asawa ni Mang Selo, ang pabulong na revelasyon ng matanda na nagpatigil sa tibok ng puso ni Mena. Naramdaman ni Mena ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang puzzle na biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lamang siya basta janitress na napadpad sa kumpanyang ito. Siya ay nagmula rin sa dugong Alvarado. Ang sakripisyo ni Mang Selo na protektahan siya sa Quezon ay upang ilayo siya sa kasakiman ni Cassandra na matagal nang balak ubusin ang bawat lehitimong tagapagmana. Naramdaman ni Mena ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bay ng mga Alvarado ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nagniningning na katotohanang mas matamis pa sa kahit anong yaman. Dahan-dahang lumapit si Anton sa tabi ni Mena at tinala ang kanyang kamay sa noo nito. Isang pagmamano na nagpakita ng tunay na pagkilala sa bagong reyna ng Alvarado Holdings. Tapos na ang dusa mo, Mena. Hindi ka na muling tatawaging basahan dahil ikaw ang siyang nagdala ng liwanag sa madilim na kumpanyang ito. Ang mahinang bulong ni Anton na sinundan ng isang matamis na ngiti. Ang bawat shareholder sa loob ng bulwagan ay nagsimulang pumalakpak. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ay tila ba musikang nagpapatahimik sa huling nota ng trahedya. Ngayong gabi, ang mansyon ng mga Alvarado ay hindi na muling mababalot ng lamig ng kasinungalingan. Pinanood ni Mena ang papalubog na araw mula sa dambuhalang bintana ng boardroom. Ang amoy ng alikabok ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso para kay Mang Selo. Mabilis siyang kumuha ng kanyang gamit upang tumungo sa ospital. Bitbit ang balitang magpapabangon sa kanyang ama mula sa bingit ng kamatayan. Sapat ba ang muling pagkakasundo ng ating dugo upang burahin ang bawat latay ng pighati sa aming nakaraan? O ang aming tagumpay ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Anton patungo sa ospital ay tila bahudyat na ang katarungan ay narito na upang tuluyang singilin ang bawat patak ng dusa. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay banayad na tumatagos sa malalaking bintana ng VIP suite sa ospital kung saan dahan-dahan nang nagkakamalay si Mang Selo. Wala na ang amoy ng charity ward. Napalitan na ito ng halimuyak ng mga sariwang prutas at ang kislap ng katarungang sa wakas ay narito na sa kanilang piling. Nakatayo si Mena sa tabi ng kanyang ama. Suot ang isang simpleng puting blusa. Ang anyo niya ay nagniningning sa dangal na kailanman ay hindi nabili ng ginto. Sa harap niya, nakaupo si Anton at Don Rafael Sr., bit-bit ang isang opisyal na dokumento na may tatak ng kumpanya. Mena, napagkasunduan ng Board of Directors
na ibigay sa iyo ang pamumuno sa CSR Department ng Alvarado Holdings. Gusto naming ikaw ang humawak sa lahat ng welfare programs para sa ating mga manggagawa, ang masayang alok ni Don Rafael habang iniabot ang pilak na pluma. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang alok na iyon ay isang pangarap na kailanman ay hindi niya inakalang magiging totoo. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang katanungan: sapat ba ang isang posisyon upang punan ang puwang ng kanyang mga pangarap na sadyang naputol? Dahan-dahang binitawan ni Mena ang pluma sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay tila ba hudyat ng isang hindi inaasahang pasya. Don Rafael Anton, maraming salamat po. Pero hindi ko po ito matatanggap sa ngayon. Ang mahinahong sagot ni Mena na nagpatahimik sa buong silid. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Anton. Ayaw ko pong maging opisyal ng kumpanyang ito nang dahil lamang sa aking dugo. Gusto kong bumalik sa unibersidad. Gusto kong makuha ang aking degree bilang accountant nang may malinis na budhi at sariling pagsisikap. Naramdaman ni Anton ang isang matinding paghanga na tila ba naging isang mainit na kumot sa kanyang puso. Inabot niya ang kamay ni Mena at dahan-dahang pinisil ito, isang haplos ng proteksyon at pagkilala sa katatagan ng dalaga. Hihintayin kita, Mena. Gaano man katagal, hihintayin kong bumalik ka sa kumpanyang ito bilang isang ganap na profesional. Ang pabulong na pangako ni Anton na sinundan ng isang matamis na ngiti. Ang bay ng karangyaan ay hindi kailanman naging sapat upang siluin ang isang pusong nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng hirap. Sa kabilang dako, sa loob ng kulungan, nakatitig si Cassandra sa mga rehas. Wala na ang kintab ng kanyang mga diamante. Ang anyo niya ay puno na ng pighati ng isang taong nahanap ang kanyang sariling-sarili sa gitna ng pagkawasak ng kanyang status. Ang bawat hiyaw niya ng hampas lupa ay tila ba mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at puno ng kahihiyan. Naramdaman ni Mena ang isang malalim na habag nang mabalitaan ang kalagayan ng matanda. Ngunit alam niyang ang katarungan ay mayroon laging katuwang na parusa sa gitna ng katotohanan. Isang mabilis na tunog ng pagpihit ng notification sa cellphone ni Mena ang narinig. Isang email mula sa isang kilalang unibersidad sa ibang bansa ang dumating. Isang full scholarship grant na sadyang ibinigay ng isang anonymous donor. Nararamdaman ni Mena ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya bilang janitress ay nagbunga na ng isang nagniningning na bukas. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kalsada, patungo sa kanyang bagong landas. Sapat ba ang paglayo upang tuluyan ng maghilom ang bawat sugat ng nakaraan? O ang aming pansamantalang pagkakahiwalay ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin ni Anton na mahanap ang tamang timpla ng aming buhay. Ang tunog ng dambuhalang makina ng eroplano ay dahan-dahang humuhupa habang lumalapag ito sa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport. 2 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Mena ang lupang naging saksi sa kanyang pighati. Pagbaba niya sa hagdan ng eroplano, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw at ang amoy ng Manila na tila ba isang pamilyar na yakap. Nakasuot siya ng isang matikas na asul na blazer, bitbit ang kanyang diploma na may tatak ng karangalan. Wala na ang takot na janitress.
Ang nakaharap sa mundo ngayon ay si Ginang Filomena Alvarado, isang ganap na certified public accountant. Ang bawat hakbang ni Mena sa loob ng airport ay puno ng bigat ng tagumpay. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita niya si Marcelo na naghihintay sa labas ng arrival gate. Ang anyo ng kanyang ama ay masigla na, nakasuot ng maayos na barong, at may nagniningning na mga mata sa pagmamalaki. Mabilis na tumakbo si Mena at niyakap ng mahigpit ang ama. Ang amoy ng polvo at bango ng Quezon ay muling pumuno sa kanyang mga pandama. Tay, nagawa ko na po. Malinis na ang bawat numero ng ating pangarap. Ang pabulong na iyak ni Mena na sinundan ng isang matamis na ngiti. Tumungo sila sa headquarter ng Alvarado Holdings. Ang gusaling dati ay naging kulungan ng kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok sa likurang pinto. Dahan-dahan niyang binagtas ang main lobby, ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa marmol na sahig ay tila ba musikang nagdiriwang sa kanyang pagbabalik. Ang bawat empleyadong dati ay minaliit siya, ay ngayon ay dahan-dahang yumuyukod habang dumadaan siya. Naramdaman ni Mena ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay hindi lamang pala ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang makita ang sarili mong muling pagbangon mula sa putikan. Sa loob ng dambuhalang opisina ni Anton, sinalubong siya ng amoy ng matapang na kape at ang anyo ng lalaking kailanman ay hindi nagmaliw sa paghihintay. Nakatayo si Anton sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-ikot ng mundo sa ibaba. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng oras. Wala ang mga suit, wala ang mga titulo. Tanging ang dalawang pusong tapat na nagkasundo sa gitna ng unos ang natitira. Welcome home, Chairman Mina. Ang mahinang bulong ni Anton na sinundan ng isang marahang pagtawa. Dahan-dahang lumapit si Anton at iniabot ang isang maliit na susi kay Mena. Ang susi ng bagong itinatag na Celo Welfare Foundation. Ito ang pangarap ni Mena, ang maging boses at sandigan ng bawat manggagawang biktima ng pang-aapi. Naramdaman ni Mena ang init ng palad ni Anton nang sandaling magkadampi ang kanilang mga balat, isang haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong pagkatao. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nagniningning na bukas na punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, naramdaman ni Mena ang isang kakaibang pakiramdam. Tila ba may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme ng delivery guy ang dahan-dahang lumalayo. Bitbit ang isang tawang tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang lihim na hindi pa tuluyang nabubunyag. Isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Tapos na ba talaga ang laban? O ang aninong iyon ay hudyat ng isang bagong pagsubok na kailanman ay hindi niya inaasahan? Akala ko ba tapos na ang lahat ng sikreto sa pagitan natin, Anton? Bakit kailangan mo pang itago na ikaw pala ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon? Ang boses ni Mena ay puno ng panginginig habang hawak niya ang puting sobreng nahanap niya sa kanyang lamesa. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong opisina, ang bango ng mga sariwang bulaklak ay tila nanunuya sa bigat ng katarungang dahan-dahang lumulunod sa kanya. Ang dokumento sa loob ng sobre ay malinaw, isang kumpirmasyon mula sa Universidad sa London na ang lahat ng kanyang matrikula at gastusin sa loob ng 2 taon ay binayaran ng isang trust fund
sa ilalim ng pangalan ni Anton Alvarado. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat titik sa papel ay tila mga patak ng luha ng pasasalamat na nakikipag-agawan sa hapdi ng pagkakaalam na muli siyang nagkaroon ng malaking utang na loob sa lalaking pilit niyang pinatunayan na kaya niyang pantayan. Dahan-dahang pumasok si Anton sa loob ng silid. Ang tunog ng marahang paghakbang ng kanyang mga sapatos sa carpet ay tila ba musikang nagpapatigil sa nagngangalit na kalooban ni Mena. Hindi ko yon ginawa para italika sa akin, Mena. Ginawa ko iyon dahil ikaw ang kaisa-isang hininga ng katotohanan sa kumpanyang ito na sadyang dinungisan ng yaman. Ang mahinang paliwanag ni Anton habang dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ni Mena ang init ng presensya ng binate, isang init na tila ba naging mainit na kumot sa nanginginig niyang pagkatao. Sa isang marahang pagkilos, inabot ni Anton ang kamay ni Mena at dahan-dahang pinisil ito. Gusto ko lang na bumalik ka rito ng may sariling korona, hindi dahil sa dugo mo, kundi dahil sa galing mo. Pagsapit ng gabi, nagpasya ang dalawa na bumalik sa tondo, sa lugar kung saan ang bawat butil ng kanin ay pinaghihirapan at ang bawat tawa ay mas matamis pa sa kahit anong yaman. Nakaupo sila sa isang lumang bangko sa tapat ng maliit na bahay ni Mang Selo. Ang amoy ng piniritong tuyo at ginisang bawang ay nanunuot sa hangin, isang pamilyar na bango ng tahanan na matagal na nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang musika mula sa radyo ng kapitbahay ay lumikha ng isang banal na katahimikan sa pagitan nila. Walang mga suit, walang mga diamante. Tanging ang dalawang pusong tapat na nagkasundo sa gitna ng putikan ang naroroon. Naalala mo ba noong naghahati tayo sa isang kapirasong pandesal sa warehouse? Mahinang tanong ni Mena habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kislap ng kanyang mga mata ay hinaluan ng kapayapaang nahanap niya sa gitna ng payak na pamumuhay. Iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Dahil kasama kita, sagot ni Anton, bago ito dahan-dahang tumayo at may kinuha sa likod ng kanyang jacket. Isang maliit at kupas na delivery box ang inilabas niya. Isang kahon na tila ba galing sa kanyang lumang trabaho bilang delivery guy. Ang tunog ng pagpihit ng takip nito ay lumikha ng isang mahinang kalansing na nagpabilis sa tibok ng puso ni Mena. Inilabas ni Anton ang isang simpleng sing-sing na may nagniningning na diamante. Ngunit ang kislap nito ay hinaluan ng isang munting tanda ng paa ng leon sa gilid. Isang simbolo ng kanilang ugnayan at katarungan. Mena, hinarap mo ang bawat bagyo ng mag-isa. Hinayaan mong maging basahan ng iyong uniforme para lamang malinis ang pangalan ng tatay mo. Maaari ko bang hilingin na simula ngayong gabi, ako na ang maging katuwang mo sa pagbuo ng isang bukas na hindi na kailanman muling lulunurin ng luha. Ang pabulong na pagsusumamo ni Anton habang dahan-dahang lumuluhod sa tapat ng dalaga. Naramdaman ni Mena ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng payak na kalsada ng tondo, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, dahan-dahan siyang tumango. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nagniningning na pangakong hinding-hindi na muling mababaklas. Ngunit sa dulo ng madilim na eskinita, ang lalaking nakasuot ng kupas na uniforme ng delivery guy ay muling lumitaw. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa cellphone ni Anton
mula sa isang pribadong investigator ay tila bahudyat na ang huling lihim tungkol sa tunay na ina ni Mena ay handa na ring sumabog sa gitna ng kanilang kaligayahan. Sapat ba ang isang bagong sumpaan upang protektahan ang aming pangarap mula sa mga aninong nagnanais kaming hilahin pabalik sa dilim? O ang paparating na katotohanan ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa gitna ng kapayapaan? Ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa dami ng gintong iyong pag-aari, kundi sa dami ng mga pusong nahanap ang kanilang dangal sa gitna ng iyong muling pagbangon. Ang boses ni Mena ay malinaw at matatag. Umaaling-aungaw sa buong Grand Ballroom ng Alvarado Holdings na tila ba isang banal na himig. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang napakagandang Filipiniana na gawa sa pinong pinya, nagniningning ang kanyang morenang ganda sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier. Sa harap niya, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay nakikinig ng mabuti. Ang mga taong dati ay tinitingnan siya bilang isang hamak na tagalinis. Ngayon ay nakatitig sa kanya ng may matinding paghanga at respeto. Ang bango ng sampagita at sariwang mga bulaklak ay pumuno sa bulwagan, isang amoy na sumisimbolo sa pagtatapos ng mahabang taglamig sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit ang misteryosong lalaking nakasuot ng uniforme ng delivery guy na kanina pa nakamasid sa dilim. Sa harap ng lahat, tinanggal niya ang kanyang sombrero at yumukod ng malalim kay Mena. Inabot niya ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na kandado nito ay lumikha ng isang mahinang kalansing na nagpatahimik sa bawat bulong ng mga panauhin. Sa loob nito ay ang orihinal na locket ni Elena, ang tunay na ina ni Mena, na naglalaman ng isang huling mensahe ng pagmamahal at katotohanan. Naramdaman ni Mena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kaisa-isang hininga ng kanyang nakaraan ay sa wakas ay narito na upang tuluyang hilumin ang bawat latay ng pait. Ang basahang itinapon niyo noon, ngayon ay naging isang bandila ng katapatan. Pagpapatuloy ni Mena habang nakatingin kay Anton na nakatayo sa gilid ng entablado, ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, tinawag ni Mena si Aling Nelia, ang matandang janitress na nagbigay sa kanya ng tinapay noong siya ay pinakaapi. Sa harap ng lahat, iniabot ni Mena ang Integrity Award sa matanda, isang golden moment na nagpaluha maging sa pinakamatitigas na board members. Ang tunog ng marahas na pagpalakpak ng mga tao ay tila ba isang martsa ng tagumpay na umaling-aungaw hanggang sa labas ng kumpanya. Nang sumapit ang dulo ng programa, inalalayan ni Anton si Mena pababa ng entablado. Ang init ng palad ni Anton sa kanyang likuran ay tila ba naging isang baluti na hinding-hindi na muling magigiba. Tumingala si Mena sa portrait ni Mang Celo na nakasabit na ngayon sa Hall of Heroes ng kumpanya bilang tapat na kawani. Naramdaman niya ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bay ng mga Alvarado ay tuluyan ng natunaw, iniwan ang isang mundong nagniningning sa katuwiran at pag-ibig. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata, love? Mahinang bulong ni Anton, sapat na upang sila lamang dalawa ang makarinig sa gitna ng ingay ng katuwaan. Dahan-dahang tumango si Mena, ang kanyang ngiti ay tila isang bahagharing sumilip matapos ang isang mahabang unos. Ang bawat butil ng pawis, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak sa ulan
ay naging mga sangkap lamang upang maging mas matamis ang timpla ng kanilang buhay sa kasalukuyan. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Mena sa sulyap ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kumpanya. Wala na ang mga anino, wala na ang takot. Ang inang pinalaki sa hirap ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang kapalaran. Bitbit ang katotohanang ang tunay na yaman ay hindi nakabase sa titulo, kundi sa kalinisan ng budhi na kailanman ay hindi matatawaran ng kahit anong halaga ng salapi. Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking bintana ng aking opisina sa Alvarado Holdings, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat basket ng mga bulaklak na naging saksi sa aking mahabang paglalakbay. Hindi na ito ang amoy ng luma at madilim na storage room. Ito ay naging tahanan ng bawat manggagawang marunong magpahalaga sa kanilang pinagmulan. Sa bawat paghinga ni Mena, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyong bilyon sa bangko. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Marcelo sa akin, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Nakita ko sa mga mata ng aking ama ang kislap ng katapatan na kailanman ay hindi nabahiran ng silaw ng ginto. Sa kabilang dako ng kumpanya, nakita ko si Aling Nelia na masayang nakikipag-usap sa mga bagong scholar ng Celo Welfare Foundation. Ang bay ng nakaraan ay isa na lamang malabong alaala, pinalitan ng isang nagniningning na bukas na punong-puno ng pag-asa. Nahanap na ng bawat isa sa amin ang aming tunay na pangalan, hindi sa piraso ng papel, kundi sa tibok kwa puso ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Nabalitaan naming sina Cassandra at Rico ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binabayaran ang bawat kasinungalingan at ang buhay na sadyang kinuha nila upang protektahan ang kanilang huwad na dangal. Wala nang galit sa puso ko para sa kanila. Ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugang naging tama ang lahat kwadusa, kundi ang pagpili na palayain ang aking sariling kaluluwa mula sa kadena ng poot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal, at ang bawat latay ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang na paalala ng aming katatagan. Naramdaman ko ang init ng palad ni Anton nang dahan-dahan itong humawak sa aking kamay habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw mula sa balkonahe. Isang haplos na puno ng pangako at pagkilala. Everything is exactly where it should be, Mena. Mahinang bulong ni Anton na may kasamang matamis ng ngiti. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga panahon ng malalakas na alon na tatangay sa iyong pag-asa, ngunit kung mananatili kang tapat sa iyong sarili, ang tadhana ay laging marunong magbalik ng bawat butil ng iyong pinaghirapan. Ang aral na iniwan ng aming kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat sulok ng kumpanyang ito, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas kwa kanyang posisyon, kundi sa lalim ng kanyang malasakit sa mga taong nasa pinakaibaba. Sa huling sulyap ko sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap namin ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna kwa katotohanan. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay narito na, at hinding-hindi na ito muling mababaklas ng kahit anong bagyo. Chapter